Hallelujah. Tayo ay bumasa ng kanyang mga salita bago tayo manalangin. Deuteronomy chapter 29, verse 29. Isang talata po, mga mahal na kapatid. Hallelujah. Sabi rito, the secret things belongs unto the Lord our God. But those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon, nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin. At sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Can we say amen? At tayo ay manalangin sa oras na ito. Pagkatiwala sa Panginoon na siya nawa ang mag-expound, siyang magbigay ng knowledge, siyang magbigay ng kaisipan at inspirasyon sa atin mga mahal na kapatid. Dahilan kung hindi mangungusap ang Diyos sa ating kalagitnaan, wala po tayong matatanggap sa gabing ito. Hallelujah. Let us bow our heads. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos, ang Diyos na aming kinikilala, ang Diyos na nagpakilala sa buhay ng bawat isa amin, ang Diyos na aming naranasan, ang Diyos na aming na-encounter sa buhay na ito, Panginoon. Hallelujah, patuloy ka naming pinapasalamatan, tinataas sa aming buhay. Karapat-dapat ka sa pagluwalhati, karapat-dapat ka sa papuri at pagsamba ng iyong mga anak sa gabing ito. O Diyos, ikaw po ang siyang may taas at patuloy ka na mangusap sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ano man po na pangangailangan ng aking mga kapatid, ikaw lamang po ang nakakaalam, Panginoon. Marahil, Lord, sila ay mayroong tinataas, sila ay mayroong dinadalangin, mga pangungusap, mga pangangailangan, na sila lamang po ang nakakaalam. At ikaw, Panginoon, ay sa oras na ito, amin po itong pinagkakatiwala sa iyo, tinataas, Panginoon, na nawa ikaw po ang kumatagpo, ikaw ang umabot. Marahil, Panginoon, mayroong kaming sariling pangangailangan, pero Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng lahat ng aming pangangailangan, na ito ay tunay na pangangailangan ng bawat isa amin. Kaya Panginoon, maliban na ikaw ay mangusap sa aming kalagitnaan, wala po kaming mapapakinggan, wala po kaming maunawaan, at hindi po kami pagpapalain sa gabing ito. Kaya Panginoon, itago mo lamang iyong lingkod, ang labing putik ng iyong lingkod na ito, Panginoon, ay gamitin mo lamang na magbahagi at magpahayag ng iyong mga salita na naayon sa panahon at naayon sa pangangailangan ng bawat isa amin. Kaya Panginoon, marahil ang mga bagay na ito, hallelujah, ay naihanda sa pamagitan ng kaisipan, ng puso, ng iyong lingkod. Pero ikaw, Panginoon, ang naglalagay nito at ikaw rin po ang magpapahayag nito at ikaw rin po ang mapapakinggan nawa ng aking mga kapatid sa gabing ito. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan, itinataas ang lahat ng ito, binabalik sa pangalan mo, aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen? At malaya pong makakaupo ang bawat isa, ating palakpakan ating Panginoon. Amen. At sabi nga nila ay napakainam na sabi nga ay home sweet home, mga mahal na kapatid. It's good to be back in the house of the Lord. Kasama kayo. Amen. At salamat sa pag-iingat ng Diyos sa aming biyahe, papunta doon, papunta ng Bacolod, at napakaraming mga testimony. Pero kung ating itong ibabahagi sa gabing ito ay kukulangin po yung oras natin. Pero salamat sa Diyos na nag-iingat. Iningatan kami, ingatan po ang bawat isa. Amen? Dahilan hindi lamang po ang umaalis ang iniingatan, kundi lahat tayo iniingatan ng Diyos. At tunay, hallelujah, na nakapagbibigay ng kalakasan ang makita ang ilang mga kapatid na nasa ibang lugar, pero higit na nakapagbibigay ng kalakasan kapag makita ang mga kapatid na yung kapiling sa bawat pagkakatipon. Amen? At na-miss nyo ba kami, mga mahal na kapatid? At na-miss din namin kayo. At tunay nga na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay isa. Siya ay nagpapala doon at siya rin po ang nagpapala sa dakong ito. So saan man tayo naroon, kung ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay ating kinikilala, sinasampalatayan, at saan man tayo pumaroon, ang Diyos ay hindi tayo pinapabayaan. Amen? Kaya salamat sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan, panggawin ang kanyang kalooban sa ating mga buhay. At marahil, sa linggo na lang siguro ang ilang mga bagay pa, kaya mamaya, pagka binalik ko na yung pagkakataon sa ating kapatid, dahil ng oras ay hindi po magpapahintulot, tayo po ay magpasimula
sa bagay na nais na ipaabot sa atin sa gabing ito. So sa verse 29 ng Deuteronomy, verse 29, at kanina ay tunay na naghahanap talaga, Panginoon, ano ba yung nais mong pangusap? Dahil kaninang tanghali lang po ako nasabihan ng ating kapatid, pero hindi po ako tumanggi dahil alam ko na ang Diyos na ating kinikilala ay kaya magpahayag. Amen? Kayang abutin ang ating pangangailangan. Simple man, mga mahal na kapatid, gaano man ito kasimple, kung lumalim man, alam ko na ang Diyos ay aabot ng ating pangangailangan. Amen. At sabi rito sa verse 29, kahit nandyan pa lang siguro mga mahal na kapatid, ay alam ko na mayroon na tayo nakuha. Amen? The secret things, ang mga bagay na lihim, the secret things belong unto the Lord our God. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Amen. Dahilan yung mga mystery, mga bagay na hindi natin maunawaan, ito ay galing sa Diyos. Kung titingnan pa natin, so yan ay spiritual, the mysteries, mga secret things, na mga bagay na itinago ng Diyos, siya lamang po ay ang nakakaalam ng mga bagay nito. Maging mga tayo, yung mga bagay na inililihim natin, alam pa rin ng Diyos. Lahat ng sikreto ay alam ng Diyos. Kaya wala po tayong maitatago sa ating Diyos, mga mahal na kapatid. Kinakailangan natin itong ipakita sa Kanya, ihayag sa Kanya, especially yung mga pagkukulang natin, mga kahinaan natin, mga pagkakamali. Kung mayroon pa mga kasalanan na nagagawa, mga mahal na kapatid, ay nalalaman lahat ng Diyos. Pero sabi nga rito, kung titingnan natin ito sa spiritual na bagay, mga salita ng Diyos, ang lahat ng mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol na sa atin. Dahilan lahat ng mga bagay na nahayag, ito ay lihim muna dati, mga mahal na kapatid. Ito ay nakatago. Sabi mga papanga ng ating Panginoong Jesucristo, napakapalad ng mga babes sapagkat ipinahayag ito sa kanila ng Diyos, mga bagay na hidden things. Kung inyo makikita sa banal na kasulatan. So blessed, mga mahal na kapatid, mga pinagpala ang mga tao na pinagpapahayagan niya. Amen. Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman. Although ito ay pertaining especially sa bayan ni Israel, pero pwede naman tayong kumuha dito, mga mahal na kapatid, dahilan ang salita ng Diyos na naisulat ay ito ay para din naman sa atin, mga mahal na kapatid. Pero sabi pa nga ng ating kapatid, ang kakumpletuhan nito ay para sa bayan ni Israel na ito ay maisulat at may pahayag sa kanila. Kaya kukuha tayo dito, mga mahal na kapatid, na ito ay tingnan naman natin na ito ay para sa atin. Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang, yan po yung mahalagang bagay, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Kaya pala ito ipinapahayag ng Diyos sa bawat isa atin para magawa natin yung bagay na nais niyang mangyari dito sa ibabaw ng lupa. Kaya pala, mga mahal na kapatid, kung hindi natin mauunawaan ang kanyang salita, wala tayong magagawang anuman. Kung walang ipapahayag ang Diyos sa atin, wala tayong magagawang anuman. Kung walang ipapangusap siya sa atin, wala siyang i-reveal, wala po tayong magagawa sa ating mga sarili. Kaya kung ang isang mananampalataya ay wala pang naunawaan sa salita ng Diyos, wala po tayong tila baga maaasahan pa na tila baga yung paggawa sa kalooban ng Diyos. Kinakailangan muna nilang makaranas. Kinakailangan nilang makaunawa. Kaya gayon na lamang po yung pagtuturo ng mga lingkod ng Diyos, especially sa atin, nung mga tayo ay bago pa. Ganon na lamang yung kanilang pagtuturo. Tinuturo nila yung mga basic na mga bagay na dapat nating maintindihan. Pero sila ay nagsisikap ng buo nilang kalakasan, ng buo nilang panahon para maibahagi sa atin yung mga kanilang naunawaan din naman. Pero tayo po ba ay mayroong ginagawa sa ating mga sariling mga tahanan? They do their best, mga mahal na kapatid. Pero tayo kaya na nais na pagpahayagan ng Diyos ay mayroon din naman kaya tayong mga ginagawa.
Dahilan tumatak po yung isang salita, mga mahal na kapatid, na ibinahagi ng lingkod ng Diyos nung nakarang John Fellowship, na kung saan yung mga mananampalataya sa huling mga araw na ito ay tamad na magbasa ng mga spoken words. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Dahil ang tunay na nagkukulang ako sa bagay na ito. Yung mensahe sa huling mga araw na ito, ang iyong banal na kasulatan, which is the absolute, ay tila baga nandoon yung pagkukulang ko, pagkukulang namin, Panginoon. Kaya yun po ay tumatak sa akin, mga mahal na kapatid, na umaasa sa Panginoon na higit pa na maging dedikado sa paglilingkod at paghahanap ng kanyang kalooban at maging man yung pagpapahayag niya, yung revelation, yung revealed, mga mahal na kapatid, na binabanggit dito, na yung mga bagay na hayag, ito ay nahayag sa napakaraming mga pangungusap ng propeta sa uling mga araw na ito. Naniniwala po ba tayo na maraming binuksan ng Diyos sa pamamagitan ng propeta? Amen. At kung yan po yung paniniwala natin, bakit hindi po natin nagagawang buksan ang mga pinangusap na ito ng prophet sa uling mga araw na ito? O kaya naghihintay lang tayo kung ano yung binubuksan ng mga lingkod ng Diyos dito sa pulpito, saka uwi tayo sa ating tahanan, okay na. At aking naintindihan, o kaya naabot yung ilang bagay, hindi man yung lubusan pa, mga mahal na kapatid. Diyan po, diyan nagkukulang yung mga mananampalataya, kaya sa ating pagpupuri, sa ating pagsamba, sa pakikinig ng salita ng Diyos ay hindi tayo lubos na binibigyan ng kagalakan. Dahilan wala tayong mga salita na nagmamatch sa ating mga inaasahan. Yung tila baga, yung mga inaasahan natin, yung mga pangungusap natin sa Panginoon, mga dalangin natin sa Panginoon ay tila baga nagkukulang. At sa panahon na tayo nakikinig ng mga pangaral ng salita ng Diyos, marami silang nababanggit na pangungusap, pero tila baga wala tayong naintindihan. Wala tayong naunawaan. Dahilan nagkukulang yung ating mga puso, nagkukulang yung ating kaunawaan na maabot yung bagay na nais na pangusap sa atin ng ating Diyos. So yung mga bagay na lihim ay ukol sa Panginoon. Wala tayong question sa bagay na yan. Revelation chapter 10 verse 7, na yung misteryo ng Diyos ay kanya nang ipapahayag. So wala tayong maunawaan maliban na magpahayag ang Diyos sa atin. Kaya yan po yung pinapakahintay natin palagi sa bawat pagkakatipon ng Diyos ay mangusap sa atin. Naalala ko pa ng mga panahon na tayo ay bago pa lamang sa paglilingkod, na excited palagi sa pagkakatipon. Dahilan nung nakaraang gabi ay ikaw ay nagbasa, ikaw ay umaasa na yung mga nabasa mo na hindi mo maintindihan, sa panahon ng pagkakatipon ito ay papahayag sa iyo ng Diyos. At nakakauhaw o kaya nakakamiss yung mga ganong karanasan. Na nais na ibalik ng Diyos sa huling mga araw na ito bago siya bumalik at tayo ay ihanda sa huling o kaya sa pag-agaw na ating pinakahihintay, mga mahal na kapatid. Tayo ay bumasa pa ng ilang mga talata sa 1 Samuel chapter 3. Tingnan natin ang buhay ng isang lingkod ng Diyos na kung saan nang siya ay malapit ng matulog, nangungusap ang Diyos, pero tila baga hindi niya ma-recognize kung sino yung nangungusap sa kanya. Sa 1 Samuel chapter 3, verse 1, ito ay isang bata pa. Sabi rito, in the child Samuel. Sa Tagalog na lang siguro para hindi na tayo umaba. So ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon. Isang bata, mga mahal na kapatid, na nasa tabernakulo ng Diyos, na ibinibigay ang kanyang buong buhay para tulungan ang lingkod na si Eli, gawin yung ilang mga bagay, pagsasaayos dito sa iglesia, o kaya sa tabernakulo sa panahon na yon. Siya ay nagmi-minister sa harap ni Eli, at ang salita ng Panginoon ay mahalaga nung mga araw na yon. Amen. At mananatili na mahalaga ang salita ng Diyos hanggang sa panahon natin ngayon. Walang hayag na pangitain. Sabi rito, no open vision. Dahilan nga, tila baga walang propeta sa panahon na yan. Dahilan yung propeta sa panahon na yan ay nandyan, bata pa, mga mahal na kapatid. Inihahanda pa lamang ng Diyos para sa isang ministeryo na kanyang gagampanan sa kanyang paglaki. So ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yun.
walang hayag na pangitain. Verse 2. At nangyari ng panahon na yaon, nang si Eli ay mahiga sa kanyang dako, sa kanyang higaan, sa kanyang kwarto, ang kanyang matay nagpasimulang lumabo na siya'y hindi nakakita dahilan siya ay inaantok na. Verse 3. At ang ilawan ng Diyos ay hindi pa namamatay. At si Samuel, dahilan yung ilawan kasi na yan ay nandun yan sa loob ng tabernakulo. Kaya binanggit na ilawan ng Diyos ay hindi pa namamatay. So wala pang kuryente noon mga mahal na kapatid, na kayang mabuhay, magdamag. So mayroon lang limitation yan kasi nagmumula yan sa isang langis. Na kapag yung langis ay nauubos na, unti-unti rin namang namamatay yung ilawan na yan na nakalagay doon marahil doon sa loob ng tabernakulo. At si Samuel ay nakahiga upang matulog sa templo ng Panginoon na kinaroroonan ng kaban ng Diyos. So doon siya sa marahil ay sa kabanal-banalang dako. Pero hindi siya doon mismo sa loob siguro, mga mahal na kapatid. Dahil kung titingnan natin dito, mayroong silaw lang na umiilaw sa kanya. In verse 4, na tinawag ng Panginoon si Samuel at kanyang sinabi, narito ako. In verse 5, ngunit ang tila baga nangyari at siya'y tumakbo kay Eli at nagsabi, narito ako sapagkat tinawag mo ako at kanyang sinabi, hindi ako tumawag. Sabi ni Eli, mahiga ka uli at siya yumaon at nahiga. So yung nangyari, mga mahal na kapatid, habang pahiga na si Samuel, ang batang Samuel na ito, pahiga na siya, inaantok na siya, papikit na yung kanyang mga mata, ay may biglang nangusap sa kanya, ito ay ang Panginoon. Pero sa kanyang kaisipan, ito ay si Eli. In verse 6, at tumawag po ulit ang Panginoon, Samuel, at bumangon si Samuel at numparoon uli kay Eli. At nagsabi, narito ako sapagkat ako'y tinawag mo. At siya'y sumagot, hindi ako ang tumawag. Anak ko, mahiga kang uli. Next verse 7. Hindi pa nga nakikilala ni Samuel ang Panginoon. So wala pa siyang karanasan sa Panginoon. Wala pa siyang kaugnayan sa Panginoon. Hindi pa niya alam kung paano mangusap ang Diyos. Hindi pa niya alam kung paano ba tumatawag ang Diyos sa isang tao, o ang salita man ng Panginoon ay nahayag pa sa kanya. Hindi pa siya nagbabasa siguro. O kaya nagbabasa na siya, pero wala pa yung lubos na pagkaunawa o pagpapahayag sa kanyang kaisipan. Verse 8. At tinawag uli ng Panginoon na ikatlo. At siya'y bumangon at naparoon kay Eli at nagsabi, narito ako sapagkat ako yung tinawag. At nahalata ni Eli bilang isang lingkod ng Diyos na ang batang ito na si Samuel ay tinatawag ng Panginoon. And next verse 9, kaya't sinabi ni Eli kay Samuel, yumuon ka at mahiga ka. At mangyayari na kung tatawagin ka niya, ay iyong sasabihin, magsalita ka, Panginoon, sapagkat dinirinig ng iyong lingkod, sa gayo yumaon si Samuel at nahiga sa kanyang dako. Ito ang mahalaga sa isang bata, mga mahal na kapatid. Dahil anumang sabihin ng isang matanda, ito ay kanyang pinapakinggan. Anumang sinasabi ng lingkod ng Diyos, ito ay malinaw na sinusunod ng isang bata. Kaya nga sabi ng Panginoon, napakapalad ng isang bata sapagkat napakalapit ng kaharian sa kanya. At meron pang isang pangungusap ang Panginoon na magpakabata tayo sa ating isipan at magpakapantas tayo na kagaya ng isang serpente, mga mahal na kapatid. So makikita natin dito yung isang kalagayan ng isang bata na kahit wala pang karanasan sa pangungusap ng Diyos, nang kapag mayroong mangusap sa kanya, siya kaagad ay bumabangon at pumaparoon sa mga lingkod ng Diyos. Na alam natin, hindi tatawag ang isang tao na walang layunin sa kanya. Bilang isang bata tayo dati, kapag tinawag tayo ng magulang natin, mga mahal na kapatid, alam natin na mayroong ipag-uutos sa atin. Amen. Kaya ang batang ito, mga mahal na kapatid, marahil na mindset sa kanya, na kapag si Eli ay tumatawag sa kanya, ay ang lingkod ng Diyos na ito na si Eli ay mayroong ipapagawa sa kanya. Kaya sabi rito, pagpatuloy natin, verse 10, at ang Panginoon ay naparoon at tumayo at tumawag na gaya ng una.
Samuel, Samuel, nang magkagayo, sinabi ni Samuel, magsalita ka sapagkat dinirinig ng iyong lingkod. Verse 11, so wala naman akong gustong laliman sa bagay nito, mayroon lamang akong gustong ipakita sa inyo. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, narito, gagawa ako ng isang bagay sa Israel na ang dalawang tainga ng bawat isa na nakikinig ay magpapanting. So ang nais ko pong ipakita sa bahaging ito, mga mahal na kapatid, dahilan sa kamurang edad ng lingkod na si Samuel, ay hindi pa biyasa kung paano mangusap ang Diyos sa tao. At ito po yung nais kong ipakita sa inyo, mga mahal na kapatid, na sa huling mga araw na ito, bago ang kanyang muling pagparito, alam natin na lulubusin ng Diyos ang kanyang paggawa dito sa ibabaw ng lupa. Pero alam natin na ang Diyos ay merong mga taong gagamitin sa huling mga araw na ito. Ito ang nakita ko, mga mahal na kapatid. Marahil, hindi ko man makita kung sino ang nais na pagpahayagan ito, pero tingnan natin na ito ay pinapahayag sa atin sa gabing ito. Na marahil minsan ang Diyos, o kaya sa pagtulog natin, bago tayo matulog, ang Diyos ay nandyan para mangusap sa bawat isa. Pero dahilan hindi tayo biyasa kung paano mangusap ang Diyos, kung ano ba yung tinig ng Diyos, ay hindi natin ito pinapansin at pinapabayaan na lang natin ito na matulog tayo, na wala tayong ginagawang anuman, na ito pala ang Diyos ay nangungusap na sa bawat isa atin. So marahil, mga mahal na kapatid, sa panahon natin ngayon, ay hindi nakagaya ng dati, nakagaya ng nangyari sa bagay na yan, sa panahon na yan, na ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng kanyang propeta. So kagaya ng nasa Amos chapter 3 verse 7, sabi roon, surely the Lord God will do nothing, but He revealeth His secret unto His servant the prophet. Sa Old Testament po, mga mahal na kapatid, ganito yung nagiging kalakaran ng Diyos na siya ay nangungusap sa kanyang propeta para ipahayag ang kanyang mensahe para sa kanyang bayang Israel. Pero ang Diyos natin, mga mahal na kapatid, ay hindi tumitigil sa kanyang pangungusap. Marahil ibinaling ng Diyos ang kanyang biyaya mula sa Israel patungo sa kanyang spiritual na Israel, which is ang kanyang iglesia, ang kanyang bride. So huling mga araw na ito, nagkaroon ito ng kaunting pagbabago as the time goes by, mga mahal na kapatid. Dahilan sa Old Testament, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta. Pero sa panahon ng ating Panginoon ay pumarito sa ibabaw ng lupa, nangusap siya, mga mahal na kapatid, Matthew chapter 11, verse 25 to 30. Sabi rito, at the time, Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and has revealed them unto babes. So mayroong pinutungkulan ng ating Panginoon, yung mga pahayag na nais niyang ipahayag ay hindi lubos na maunawaan ng mga Pariseo at ng ilang mga Israelita na hindi itinalaga ng Diyos upang makaunawa ng mga salita sa huling sa panahon na yon. So sabi ng Panginoon, because thou hast hid. Sa Tagalog, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino sa ibabaw ng lupa. At iyo namang itong ipinahayag sa mga sanggol. So yung babes na yan, mga mahal na kapatid, ito yung mga kagaya natin na walang anumang katalinuhan na kagaya ng mga talino na nandyan sa labas, mga mahal na kapatid, na walang kakayahan na umunawa at duminig ng mga salita ng Diyos. And verse 26, sabi rito, even so, Father, for so is him good in thy sight. Oo nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalugod sa iyong paningin. So napakahalaga, mga mahal na kapatid, na maintindihan natin na lahat ng mga bagay na nangyayari, yung mga bagay na gusto niyang ipahayag, hindi niya gustong ipahayag sa sinumang tao, ito ay pinapangyari ng Diyos ayon sa kanyang ninanais o kaya nakakalugod sa kanyang paningin. In verse 27, and all things are delivered unto me. Lahat ng bagay, Tagalog, ang lahat ng mga bagay ay binigay na sa akin ng Ama. All things
are delivered unto me by my of my Father. And knoweth the Son, and no man knoweth the Son but the Father. Neither knoweth any man the Father save the Son. So sa Tagalog, para maintindihan natin, at sino may hindi nakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino may hindi nakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. So wala po tayong magagawang anuman, wala po tayong maintindihan anuman. So dati, nangungusap ang Diyos, mga mahal na kapatid, siya mismo yung nangungusap sa kanyang mga lingkod na propeta. Pero sa panahon na dumating ang ating Panginoon, yung lahat ng bagay, marahil kasama na yung mga secrets na ating pinag-uusapan, lahat ng mysteries ay ibinigay na sa Panginoon. So, ang ating Panginoon naman, dahilan ibinigay na sa Kanya, especially nang siya ay bumalik sa kaluwalhatian, mga mahal na kapatid, lahat ng bagay ay nasa Kanya ng muling pangangalaga. Nasa Kanya ng kamay muli, kung ito ba ay Kanyang ipapahayag o hindi. Dahilan yung authority and power ay muli nang nakabalik sa ating Panginoon. Kaysa kung ipapakita natin at ating ialin tulad ng siya ay nandito pa sa ibabaw ng lupa. Na kung ano lamang yung ipahayag ng Diyos sa Kanya, yun lamang yung Kanyang gagawin. Pero iba kapag nung ang ating Panginoon ay bumalik na sa dati niyang kalagayan. At sino may hindi nakakilala sa Ama, kundi ang anak lamang. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. So, ang nais ko pong ipakita, to whomsoever the Son will reveal Him. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. So wala po tayong mauunawaang anumang bagay maliban na ang Panginoon ay magpahayag sa bawat isa atin. In verse 28, ito ay isang pamilyar na talata. And come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So tila baga, bakit kaya ito biglang ilinugtong ng ating Panginoon? Na mayroong kinalaman sa pagpapahayag niya o kaya sa kahayagan niya sa isang tao. Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. So magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo aking papagpapahingahin. So habang nagbubulay-bulay po ako, mga mahal na kapatid, ano kaya ang nagagawa ng kapahayagan? Ano kaya ang nagagawa ng knowledge, ng wisdom, and understanding, ng revelation, ng pananampalataya sa isang tao? Alam natin, mga mahal na kapatid, na kapag dumarating ang kapahayagan ng Diyos sa atin, tila baga gumagaan yung pakiramdam natin. Kapag may pagsubok tayo, kapag nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, tila baga mayroong tinik na naaalis sa atin. Marahil yung problema ay hindi pa nagbabago, problema pa rin, pero ibang bagay na ang pagtingin mo sa problema na yan kapag meron nang ipinangusap sa iyo ang Diyos at meron nang ipinahayag sa iyo. At ganyan po dawa ang ating nararanasan sa panahon na meron tayong problema na pinagdaraanan. Hindi natin ito hinaharap na kagaya ng hindi mananampalataya, kundi hinaharap natin ito na mayroong kapahayagan sa salita ng Diyos. At hindi, sabi pa nga mga mahal na kapatid, hindi kasagutan yung pagtakas sa problema na ito. Kundi kinakailangan nating harapin ito at ipagkatiwala sa Panginoon. Sabi pa nga ng Panginoon, kung saan Kanya inilagay, kung anong panahon Kanya, o kaya kung anong pagkatawag sa iyo, tinawag ka ng Diyos sa iyong kalalagayan na yan, manatili ka dyan, dahilan ang Diyos ang bahala na mag-alis sa iyo sa kalalagayan na yan. So, sabi rito, come unto me, all ye that labor, kayong napapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo aking papagpapahingahin. Kung magpapahayag ang Diyos at mahayag sa atin, yun ay ang totoong kapahingahan sa atin, mga mahal na kapatid. And verse 29, hindi doon nagtatapos na pumaroon lamang tayo sa Kanya. Pumaroon lamang tayo sa gawain ng Diyos. Dahil ang sabi rito, pasanin ninyo ang aking pamatok. Pasanin natin ang Kanyang gawain. Amen. Take my yoke upon you, pasanin ninyo ang aking mga pamatok. At kung gusto natin na mahayag siya sa atin at magpahayag siya sa atin, we need to learn of me, sabi ng ating Panginoon. Kinakailangan nating mag-aral.
Mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at magpakumbabang loob. Bakit kaya in-insert yan ng Panginoon? Yan yung pinagtataka ko, mga mahal na kapatid. Bakit kaya nilagay ng Panginoon na mag-aral kayo sa akin? For I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. At tunay nga, kung titingnan na lang natin sa pang-araw-araw ng ating mga buhay, nagtatrabaho tayo maghapon, pero kapag walang salita tayong binabasa, pinag-aaralan, tila baga pagod na pagod tayo, mga mahal na kapatid. Pagod na pagod tayo, tila baga walang kabuluhan yung maghapon. Kung walang salita ng Diyos tayong nabasa at tumatak sa ating mga puso. Nawa, nasusundan niyo po ako, mga mahal na kapatid, na dati naranasan natin ito, kapag yung salita ng Diyos palaging nasa puso natin, tila baga hindi natin makalimutan yung araw na yon. Amen? Pero tila baga kapag walang salita ng Diyos sa buong maghapon, tila baga kagaya ng isang bula na nakakalimutan na lang natin na tila baga, ano kaya yung nangyayari sa araw na yon? Pero kapag ikaw ay palaging nagbabasa ng salita ng Diyos, mayroong ipinahayag sa iyo sa araw na yan, hindi mo yan makakalimutan. At magiging, ano ba yung tawag yan? Magiging mahalaga sa iyo yung araw na yan. Halimbawa, nang tayo na bautismuhan, nahayag sa atin yung salitang, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ. Alam mo kung kailan ka na bautismuhan. At nawa, hindi po natin nakakalimutan yung araw na yan nang maranasan natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. So, learn of me. Mag-aral kayo sa akin, sabi ng ating Panginoon. So, yung mga ating pinag-uusapan ay yung Deuteronomy 29 verse 29, na but those things which are revealed belong unto us. Paano ito magiging bilong sa atin kung hindi ito nahahayag sa atin? Anumang bagay na iyong nauunawaan, ito'y para sa iyo. Anumang bagay na pinapahayag ng Diyos sa iyo, ito'y para sa iyo. So, simple lang po yung nais kong ipakita sa gabing ito, na anumang bagay na ipinapahayag ng Diyos sa atin, tanggapin natin. Pero hindi po mananatili na ito ay tatanggapin lang natin. Dahil meron po itong purpose kung bakit niya ito pinahayag sa atin. That we may do all the words. That we may do. Upang ating magawa yung nakapaloob doon sa ipinahayag niya sa atin. Kung pinahayag sa atin, mga mahal na kapatid, example lang ito, ipinahayag sa atin na magbigay tayo ng naayon sa ipinasya ng ating mga puso. Paano natin ito gagawin kung sa panahon ng pagbutbut natin ng ating pera, nagdadalawang isip tayo kung ibibigay natin sa Panginoon? Di ba? So example lang po yun, mga mahal na kapatid. Malinaw din naman sa atin na umattend tayo ng gawain, pero sa panahon na malapit na yung gawain, nagdadalawang isip tayo. Atin ba ako o hindi? Di ba? So yan po yung nais kong ipakita na kung nahayag na sa atin ang isang bagay, mayroon po itong purpose na nais na ipagawa sa atin ng Diyos. So the more na tayo ay nakakaunawa at nakakaintindi ng mga salita ng Diyos, the more na tayo ay gagawa sa Kanyang kaharian. Amen. Hallelujah. So Matthew chapter 16, verse 17 to 19, tingnan natin kinuha ko lang ito, si Simon Pedro, mga mahal na kapatid. Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. So sa panahon po kasing ito, mga mahal na kapatid, ang ating Panginoon ay dito pa sa ibabaw ng lupa. Yung authority and power ay hindi pa ibinibigay sa Kanya. Kaya ating nabasa rito na napakapalad mo, Simon Barjona, na ito ay hindi pinahayag sa iyo ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. So sa Tagalog, basahin natin. At sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi pinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Sa panahon po kaya, mga mahal na kapatid, na nakikinig tayo sa mga lingkod ng Diyos, ang lingkod lang kaya ng Diyos ang nagpapahayag sa atin? O ang Diyos ito na nangungusap sa bawat isa atin?
Bigyan natin ng pagkakaiba ang bagay na ito. Baka ganito po kasi yung pagkaintindi natin. Kaya sa panahon na nakakaunawa tayo, tila baga simple lang yung pagtanggap natin. Nais ko pong ipakita anumang bagay na ating naiintindihan sa pamagitan ng kanyang mga lingkod, ng mga kapatid natin, ito ay hindi ipapaintindi sa atin kung hindi ito nagmumula sa Diyos. Sa sharing po, mga mahal na kapatid, isang napakahalagang bagay sa isang mananampalataya. Nakalimitan ang ilang mga mananampalataya ay ayaw makipag-sharing. Diba? Pero sa panahon po ng sharing, kung paano sa pakikinig ng pangaral ng Diyos, marami na tayong naiintindihan. Kumbaga, pwede kong sabihin na maarahil pwede pa itong doblehin ng Diyos sa panahon na tayo ay nagsisharing-sharing o kaya nagpapalakasan, nagbabahagi na ng mga salita ng Diyos. At kung maintindihan po natin, mga mahal na kapatid, na napakahalaga ng kanyang pagpapahayag, nasusundan niyo po ba ako? Mahalaga po ba ang pagpapahayag ng Diyos sa atin? So kung sasabihin ko po sa inyo sa gabing ito, na napakahalaga ng pagpapahayag ng Diyos at maraming mahahayag sa atin sa panahon na tayo ay nagsisharing, gagawin kaya natin ito. Amen. At tayo ay umaasa na sa mga susunod na mga araw, alam ko tayo ay umaasa dahilan yan ay sa mga susunod na araw marahil mamaya. Kung dati hindi tayo nakikipag-usap sa ating mga kapatid, sa mga susunod na mga araw, oras, ilang mga araw, linggo, iibigin na natin na makipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Amen. Dahil nakikita natin sa gabing ito na napakahalaga ng pagpapahayag ng Diyos sa atin. Dahil sa pangangaral, sa pagtuturo, limitado tayo, mga mahal na kapatid, sa ating mga maiintindihan. Pero sa panahon ng question and answer, ng sharing of the Word of God, nandyan yung mga lingkod ng Diyos, nandyan yung mga brother na youth, ilang mga sister, ay merong napakalaging ginagampanan, mga mahal na kapatid, sa paglago natin sa pananampalataya. At masabi ko na isa rin ako, mga mahal na kapatid, na napakaraming naiintindihan sa panahon ng sharing. Amen. Kaya nawa, magkaroon tayo ng pagbabago. Amen. Magkaroon ng pagbabago yung routine natin. Pagkatapos ng gawain, uuwi agad. Di ba? Yan na yung naging routine natin eh. Pero yan pala yung pagkakataon na makipag-fellowship tayo sa mga mananampalataya. Dahil yung fellowship natin ito, hindi lamang sa Diyos, kundi fellowship natin sa bawat isa. Amen. Kaya napakahalaga na maintindihan natin ang bagay na ito, na ang Diyos ay nagpapahayag hindi lamang sa pamamagitan ng mga pangangaral, kundi sa napakaraming aspeto, napakaraming paraan ng Diyos, siya ay nagpapahayag sa bawat isa atin. So in verse 18, and I say also unto thee, sinabi ko rin sa iyo, sa Tagalog, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipan na iglaman sa iyo. Verse 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. So yan po yung nasain natin, mga mahal na kapatid, na magkaroon din tayo ng mga susing ito, na ito ay pinahayag ng Diyos sa kanyang mga lingkod, sa kanyang 12 apostol, kay Apostol Pablo, at patuloy na naghahayag ang Diyos sa uling mga araw na ito. Ano ba yung susi? Ano ba yung mga susi? Panginoon, paano ba ako magagamit? Mayroong susi. Dahilan kapag ikaw ay nasa ministry, nakapasok ka sa isang bagay at hindi ka makakapasok kung wala kang susi. Diba? Kung gusto nating pagpalain tayo ng Diyos, mayroong susi. Huwag nating pabayaan ang pagkakatipon. Seek you first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. I will give thee, bibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa, tatalian sa langit. Diba? Nakita nyo, mga mahal na kapatid, nakilala lamang ni Pedro ang ating Panginoon kung sino siya, pero nagkaroon siya ng kapangyarihan na anumang kanyang talian sa ibabaw ng lupa ay tatalian sa langit. Amen.
Sabi pa nga, sino mang inyong patawarin dito sa ibabaw ng lupa, patatawarin sa langit. Pero sino mang hindi nyo patawarin, hindi patatawarin ng Diyos. Ganoon ang isang mananampalataya na nagkaroon ng kapahayagan sa Panginoon. At ang kapahayagan na yan, mayroon niyang kaakibat na authority and power, mga mahal na kapatid. Mayroon niyang authority and power na ibinibigay sa panahon na yan ay naiintindihan natin. Amen. Binibigyan ka niya ng kapangyarihan na gawin na yan. At kapag ka ginawa mo ang bagay na yan na nakalulugod sa Diyos, mayroong kaloob dyan, mayroong kapalit yan, mga mahal na kapatid. At yan po yung nais pakita ng Diyos, especially sa atin sa gabing ito. Nanawa, mga mahal na kapatid, after na tayo ngayon sa mga pagpapahayag ng Diyos, especially sa ating mga buhay. Amen. First Corinthians chapter 2, verse 9 to 16. Sino yung gustong lumago dito, mga mahal na kapatid? Lahat tayo. Tunawa sa sharing, nandun na kayo, mga mahal na kapatid. Amen. Brother Jong, asahan ka namin. Amen. So, nawa, sa mga sister din, nawa, mayroon na kayong mga sharing, mayroon na kayong pagtatanungan. Ay sis, paano ba yung magpasakop sa kanya-kanyang asawa? O kaya sis, paano mo ba nagagawa yung ganito? Di ba? Napakasarap na ganyan yung pinag-uusapan ng mga mananampalataya. Hindi yung pagiging marites, sabi pa nga nila, na yung mga issue yung pinag-uusapan, pero yung mga bagay dapat pala na mga nahayag. Pwede kayong magtanong kay Sister Rina, ano na ba yung mga bagay na nahayag sa iyo? Kaya yung tagal ng paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Ay yung mga napakasarap na mga katanungan na pwede nating itanong sa ating mga kapatid. Sabi rito, datapot gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mga mata, ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao. Anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Mahal po ba natin ang Diyos? Amen. Halimbawa, yung isang tao, si Bardante, alam mo lang yung kanyang pangalan. At hindi hayag sa iyo kung sino siya. Masabi mo kaya na mahal mo ang kapatid na ito. Alam mo lang yung kanyang pangalan, pero hindi mo kilala kung sino siya. Masabi mo kaya na mahal mo ang iyong kapatid. Ganyan din po sa Diyos, mga mahal na kapatid. Kung hindi natin makikilala ang Diyos, hindi natin siya magagawang mahalin. Kagaya ng asawa natin, the more na nakikilala natin sila, weakness, strength, o ano pa man yung kanilang kalagayan, the more na nakikilala natin siya, yung asawa natin, at naiintindihan natin, naunawaan natin, hayag sa atin, na yan ang ibinigay ng Diyos sa atin, anuman yung kanyang kalagayan, the more na nakikilala natin sila, the more na nagsasama kayo, the more na mamahalin nyo ang isa't isa. Yan po ang totoong pagkaunawa at pagkahayag ng isang pagiging mag-asawa. Amen. Dahilan kung ang isang tao, isang lalaki, hindi hayag sa kanya, na yan yung binigay sa kanya ng Diyos, maghanap siya ng iba. Di ba? Totoo po yan, mga mahal na kapatid. Kung hindi hayag sa kanya na yan ay ibinigay ng Diyos sa kanya, maghahanap yan ng iba. Kaya sikapin natin, especially sa mga mayroong asawa, sikapin natin na masettle, na wala ng katanungan, binigay ba yan sa akin ng Panginoon? Meron saan kasi dumarating yan, mga mahal na kapatid, sa isipan ng isang lalaki, ng babae, lalo na kapag ka nakikita yung kahinaan, nahayag yung kahinaan nandyan, minsan mapapatanong ka. Pero dahilan, pinagharap na kayo sa altar, yan na yung itinalaga para sa inyo. Kaya yung mga kabataan na nandito, bago kayo magdesisyon, bago kayo magparamdam, sikapin ninyo na kayo ay lumuhod na sa Panginoon, nagkaroon na kayo ng katagutan sa Panginoon, ipinahayag na ng Diyos sa inyo na ang babaeng yan ay para sa inyo.
Pero kung hindi nyo pa nararanasan ang pagpapahayag ng Diyos kung siya ay para sa inyo, huwag kayong magpaparamdam ng anuman. Amen. Dahilan kapag yung sister na yan ay umasa sa inyo, meron na kayong pananagutan sa Diyos. Amen. At ang pananagutan na yan ay merong kaakibat na consequences. Kaya yung mga sister din natin, manalangin lang kayo sa Panginoon. Huwag din kayo magbigay ng motibo sa brother para ma-motivate sila na mag-move kahit hindi pa yan mga nananalangin. Diba? At nung joint fellowship, kung inyong napakinggan, merong si Pastor Nestor, 3 to 6 months lang, kinakailangan magpakasal na, mga mahal na kapatid. At sabi pa nga niya doon, kapag yung brother ay lumapit sa kanya, tinanong ni Pastor Nestor, meron ka na bang mga naging kasintahan dati? I-reject ka kaagad. Diba? Kung inyo kayo napakinig, pero yun ay sa kanya, mga mahal na kapatid. Dahilan, kung yung mga bagay din naman ay merong mga pagkakamali, dahilan kulang talaga, so ang Diyos naman ay mabiyaya sa atin, magiging mabiyaya din tayo. Pero ang ating pinag-uusapan ngayon, mga mahal na kapatid, huwag kang gagawa ng move kung hindi ka patiyak na ang Diyos ay nagpahayag na sa iyo. Amen. Huwag din tayong umasa lang sa panaginip. Diba? Kinakailangan yung panalangin, yung mahalaga. Amen. Ba't ba tayo napunta dyan, mga mahal na kapatid? Baka meron na ditong magpapaalam na naghihintay na lang. Pero nawa ay dumaan muna kayo sa neology, sabi pa nga ng mga lingkod ng Diyos. Dumaan muna tayo sa pagluluhod bago tayo dumating sa pag-aasawa, pagiging kasintahan. So sabi rito, mga mahal na kapatid, sa verse 10, o verse 9, ulitin natin. Tatapat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihayag, inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. And verse 10, ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Lahat pala yan nagmula sa Espiritu ng Diyos. Kaya napakahalaga pala na ingatan natin at pahalagahan natin lahat ng bagay na iintindihan at unawaan natin. Dahilan ang mga bagay na yan ay pinahayag sa atin, ang Espiritu po yung nagpahayag sa atin. Diba? Kaya kung meron ng kasagutan na yan yung ibinigay sa iyo ng Panginoon, huwag mo nang takasan. Diba? Kinakailangan natin gawin yan. Dahilan ng Espiritu ng Diyos ang nakakasiyasat niyan. Kaya sabi pa nga rito, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. The deep things of God ang nakakasiyasat niya ng Espiritu. Especially kung tinitingnan natin yung sarili natin na tayo ay tumanggap na ng Espiritu ng Diyos. Kaya na born again na tayo, mga mahal na kapatid. Napakahalaga pala lahat ng ipinapahayag sa atin, pahalagahan natin. Maliit man yan o malaki, dapat pala pahalagahan natin. In verse 11, sapagkat sino sa mga tao ang nakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya. Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man maliban na ng Espiritu ng Diyos. So yung mga secret ng Diyos na kanyang inihahayag, naiintindihan po natin yan sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kaya mapalad ka kapatid kung meron ka nang naiintindihan ayon sa kalooban ng Diyos. Dahilan isang pagpapakita lamang yan na meron ng part ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa iyo. Although yung pinaka-fullness ay hindi pa natin nararanasan, meron ng kaunti. Meron ng Espiritu ng Diyos na nangungusap at nanananahan sa ating mga puso. At yan po pala yung dapat nating ingatan. Dahil yung Espiritu na yan, kapag ka nag-grieve natin, kagaya ni Apostol Pablo, do not grieve the Holy Spirit. Sapagkat yan kayo sinilyohan ng Diyos. Kinakailangan nating pahalagahan, ano ba yung sinasabi ng Espiritu?
patungkol sa pag-aasawa. Ano ba yung kaisipan ng Diyos patungkol sa pag-minister? Ano ba yung kaisipan ng Diyos? Ano ba yung kalooban ng Diyos sa pagiging backup? Di ba? Ano ba yung kaisipan ng Diyos, kalooban ng Diyos kapag ka ako'y nakikinig, aayos ba ako ng upo? O tatagilid kaya ako? Lahat ng bagay, mga mahal na kapatid, sabi pa nga, ang Diyos ay nasa kaayusan. Amen. And verse 12, sabi pa rito, ngunit ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan. Yes, amen. Kundi ang espiritong mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Walang bayad ang kapahayagan, mga mahal na kapatid. Pero ipinapahayag sa atin. Walang ibang kapalit yan. Walang kapantay, walang kapalit yan, mga mahal na kapatid. Hallelujah. Kaya yung revelation is belong to us. Hindi kailangan ng Diyos ng revelation, mga mahal na kapatid. Dahil doon sa Kanya galing ang lahat. Hindi nangangailangan ng Diyos ng revelation. Yung tao ang nangangailangan ng revelation para maintindihan natin ang kalooban ng Diyos. Kundi ang Espiritong mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay binigay na walang bayad ng Diyos. Amen. Walang bayad yan. Pero mahalaga yan. Mayroong malaking timbang ang libre na yan, mga mahal na kapatid. Verse 13. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita. Bilang si Apostol Pablo ay lingkod ng Diyos, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu. Kaya ganun pala yung sinasabi ng mga lingkod ng Diyos. Di ba? Hindi ang tao ang mapakinggan, kundi ang Diyos ang mapakinggan ng bawat isa atin. Na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. So, winawangis natin. Kinukumpare, tila bagay kinukumpare natin. Kaya kung wala kang daladalang mga salita ng Diyos, how can you compare the Word of God na napapakinggan mo sa panahon ng pangangaral? Paano mo masasabing ito ay tama kung hindi ka biyasa sa salita ng Diyos? Di ba? Hindi natin maiintindihan o hindi natin masasabi na yan ay sinabi ng Diyos kung hindi natin binabasa ang kanyang mga salita. Hindi tayo maka-agree dahilan kulang tayo ng pagwawangis ng salita ng Diyos sa mga bagay nating napapakinggan. Kaya tayo minsan inaantok kasi yung mga napapakinggan natin hindi nagmamatch dun sa puso natin. Di ba? Yan po yung totoo, mga mahal na kapatid. Kaya wala tayong ganang makinig kasi yung mga stuck dito, hindi nagkakaroon ng magwawangis. Yan, winawangis natin yung mga bagay na ayon sa Espiritu. Yung mga salita ng Diyos, ayon sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. So magkakaintindihan lamang kayo ng preacher kapag kayo language na tinanggap mo dito, ay ayon din sa language ng Espiritu na kanyang tinanggap, mga mahal na kapatid. Kagaya namin, nung nandun kami sa Bacolod, mga mahal na kapatid, although literal lamang yon, hindi namin lubos maintindihan yung pangangaral kasi nasa lingwahe nila. Pero kung meron kaming knowledge, paano intindihin yung knowledge nila, magkakaintindihan kami. Di ba? So, ganun po yung pag-compare natin. Kaya dapat maintindihan natin yung language ng Diyos. Paano ba yan nangyayari? So, nawa, magpasimula ulit tayo, mga mahal na kapatid. Kung kaya nyo magbigay ng devotion, gawin niyo. Especially yung mga kabataan na nandito. Namiss ko tuloy yung pagde-devotion namin nila Brother Jeff dati. Gigising kami ng maaga, di-devotion muna kami. Ano ba yung reflection namin sa verse na ito? At magre-report kami pagdating namin sa eskwelahan ng alas 7 or 6:30. Nakakamiss din yung ganoon, mga mahal na kapatid. Kasi every time, every day, meron kang bersikulo na tumatatak sa isipan mo at sa puso mo. Pupunta ka ng paaralan, nagbubulay-bulay ka palagi. At sa panahon na yan, kapag ka palaging ganyan, yung kaisipan mo, yung puso mo, kapag ka meron kang kaklase na nakita dyan, na gumagawa ng maling bagay, pagkakataon mo yon para ibahagi sa kanya yung tamang bagay na tinanggap mo sa Panginoon.
Amen. Patuloy natin yung verse. Kukulangin tayo ng oras, mga mahal na kapatid. Comparing spiritual things with spiritual. Diba? Napakasarap nun. Verse 14, sabi rito, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Kaya kung magiging natural lang tayo, walang spiritual sa atin. Diba? Hindi natin magagawang i-receive yung mga spiritual things ng ating Panginoong Diyos. For they are foolishness unto Him, neither can He know them because they are spiritually discerned. Sa Tagalog, tayo natin. Ngunit, ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga iyon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. So, lahat ng bagay sinisiyasat ayon sa Espiritu. So, napakahalaga po ng Espiritu ng Diyos. Verse 15, Tagalog. Ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya'y hindi sinasiyasat ng sinuman. Amen. Diba? Pagka sinabi kasi sinisiyasat, talagang tinitingnan yan kung yan ba ay ayon sa salita ng Diyos o hindi. Kaya kapag ka nasa spiritual ka na, mga mahal na kapatid, nandyan palagi yung salita ng Diyos, sinisikap mo laging sumunod sa Espiritu ng Diyos, di ba? Hindi mo na kailangan pang sawayin ka ng iyong kapatid. Di ba? Hindi ka pa sinasaway ng iyong kapatid, papahintuin mo na siya kasi aaminin mo na nagkamali ka na. Di ba? Dahilan ang Espiritu na nasa iyo ay kaya kang i-correct kahit walang tao na nakatingin sa iyo. In verse 16, sabi rito, sapagkat sino ang nakakikilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya. Datapwat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Amen. So ano yung pag-iisip ni Kristo? Ito yung kalooban ng Diyos, mga mahal na kapatid. At ano yung kalooban ng Diyos? Ang kanyang mga salita. So kapag meron tayong salita ng Diyos, meron tayong kalooban ng Diyos, mga mahal na kapatid. At nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. So marahil alam naman na natin siguro, mga mahal na kapatid, paano nangungusap ang Diyos. Mula sa Kanya, sa Old Testament, nangungusap ang Diyos mula sa Kanya patungo sa Kanyang propeta, patungo sa kongregasyon. Pero sa panahon natin ngayon, mga mahal na kapatid, meron nadagdag. Di ba? Sa Romans chapter 10, verse 7, kinakailangan na yung pinapakinggan mo ay isinugo ng Diyos. Amen. Tiyakin natin na ating pinapakinggan ay mga isinugo talaga ng Diyos. Verse 15. Diba? And how shall they preach except they be sent? As it is written. So mayroong kinalaman din, kaya ang isang nakikinig ay hindi nag-i-enjoy at hindi nag-aabang sa mga bagay na nais na ipahayag ng Diyos sa kanila, dahilan sila mismo ay hindi tiyak sa kanilang pinapakinggan. Ay, si brother, ganyan yan. Si pastor, ganyan yan. Si brother Alex, ganyan yan. At kapag ganyan yung kaisipan natin, hindi tayo mag-i-enjoy at hindi tayo pagpapalain sa kanilang mga ibinabahagi sa atin. Pero kung tinitingnan natin na lahat ng tumatayo dito ay mga isinugo ng Diyos para gampanan ang ministeryong binigay sa kanila, aabangan natin lahat ng kanilang pinapangusap sa atin. Amen. Diba? And how shall they preach? Paano silang mangangaral kung hindi sila isinugo? Termeran. Diba? Sapagkat, verse 15. Romans chapter 10, verse 15, how shall they preach except they be sent, as it is written? How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Diba? And dapat nating makita, mga mahal na kapatid. In verse 16, datapat hindi silang lahat ay nakinig ng masayang balita. Diba? Sapagkat sinasabi ni Isaiah, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? In verse 17, ito na yung mga mahal na kapatid. Kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. So ano yung pananampalataya? Sabi ng prophet, tinanong nung nakaraan dito. Ano yung pananampalataya?
Faith is a revelation of who is Jesus Christ, mga mahal na kapatid. Kaya wag mong sasabihin may pananampalataya ka pala kung hindi mo kilala kung sino ang ating Panginoong Kristo. So kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at sa pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So yan po yung pattern ng Panginoon. At sa Romans 16 verse 25 or 26 na lang siguro, verse 25 to 26, datapwat na hayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ayon sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang verse 25 muna, Sister Ann. At ngayon sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Kristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. So yung mga bagay na yan ay pinangaral ng Apostol Pablo na ating binabasa, yan ay naitago sa pamamagitan ng hiwaga sa napakaraming mga panahon. So verse 26, ito na yung nangyari, datapat na hayag na ngayon. Amen. Nahayag na ngayon sa ating harapan at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng propeta, ayon sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. Sa English, ano yan? God made known to all nations for the obedience of faith. Diba? Kaya ang Diyos nagpapahayag dahilan gusto niya na mayroong sumunod ayon sa pananampalataya. Diba? Amen. At ito pa yung pattern ng Diyos, mga mahal na kapatid, sa Ephesians chapter 4, verse 10 to 16. Pamilyar na po ito sa atin, mga mahal na kapatid. Sabi rito sa verse 10, He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that He might fill all things. Bakit niya ipifill yung all things? Dahilan mayroong kakulangan ng magkasala yung tao. Diba? Napakaraming nawala ng magkasala yung tao. Nawala yung pure word, mga mahal na kapatid. Nawala yung revealed word. Napakarami pang mga bagay. Kaya nga, kinakailangan na bumaba ang ating Panginoon, i-redeem, gawin yung mga bagay na naayon sa kaisipan ng Diyos para ang tao ay makabalik sa dati niyang kalalagayan. That He might fill all things. So lahat tayo dito kulang, mga mahal na kapatid. Sino yung puno na dito? Wala pa. So kung hindi pa kayo puno, wag muna kayong antukin. Kinakailangan nating ma-fill. Mga mahal na kapatid, kinakailangan nating mapuno. And verse 11, ito yung ibinigay ng ating Panginoon para mapuno tayo. Kaya siya bumaba, kaya siya tumakyat muli para mapuno niya at isinugo niya ang mga taong ito, mga mahal na kapatid. Ibinigay niya yung mga apostol, yung mga propeta, yung ebangelista, yung mga pastor at yung mga guro. Kumpleto tayo dito, mga mahal na kapatid, sa biyaya ng Panginoon. Pero bakit hindi tayo napupuno? Mayroong kinalaman sa pagtanggap natin. At yun dapat yung mabago natin, mga mahal na kapatid. Especially kami din, mga mahal na kapatid. Dahil hindi nangangahulugan na kami ay mga lingkod na ng Diyos, hindi na namin kailangan yung apostol, yung propeta at yung mga kapatid na yan. Kailangan natin lahat yan, mga mahal na kapatid. Hallelujah. Verse 12, para saan? Sa ikasasakdal ng mga banal. Wala pang sakdal dito. Liban kay Brother Josh, yung pangalan niya, he is just. Diba? He is justified pala, hindi pa sakdal. Diba? Si Brother Josh, napakaganda yung pangalan niya, he is just. Justified by the Lord. Kaya tumanggap sa Panginoon. Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. In verse 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. That we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Diba? Nandyan yung kaaway, naghihintay na mayroon siyang madaya. Pero kung ang kanyang mga anak ay pahina-hina, kaya palamya-lamya sa gawain ng Panginoon, dadayain at dadayain talaga yan ng kaaway.
Huwag ka na munang umatid, inaantok ka naman palagi sa gawain. Di ba? Mas mabuti pa, dito ka na lang sa inyo, napakasarap ng inyong higa. Di ba? Huwag ka na muna nga atin ng gawain. Kung ano-ano pang mga bagay ang kanyang gustong ipakita sa iyo, ilagay sa iyong isipan, the greatest battle ever fought, kung hindi ka makikipagdigma sa iyong isipan, matatalo ka ng iyong kaaway. But speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together. Yan po nawa yung mangyari. From the whole body fitly joined together, in compacted, sa Tagalog, na dahil sa Kanya ay ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng Kanyang sarili sa pag-ibig. Amen. Yan po yung nais natin, mga mahal na kapatid. Ang lumago pa tayo, tumibay pa tayo. So sa Galatians chapter 1, verse 15 to 16, habang may oras pa, sabi rito, mga mahal na kapatid, at mamaya mayroon tayong quotation, isang quotation lang. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat sa pasasyan ng aking ina at ako'y tawagin, sa pamamagitan ng kanyang biyaya. So si Apostol Pablo, bilang tinitingnan natin, he is one of the fivefold ministry, mga mahal na kapatid. So nang magalingin ng Diyos na sa akin ay magbukod, buhat pasasyan ng aking ina at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya, verse 16, na ihayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hintil. Pagkarakay, hindi ako sumangguni sa laman at dugo. Di ba? Nang ihayag ang kanyang anak sa akin, which is ang ating Panginoon, ay nagawa niyang mangaral. Sabi pa nga sa isang quotation ng prophet, live his sermon. Kinakailangan nating ipamuhay yung mga pangangaral. At tayo bilang isang tao, a living epistle sa ibabaw ng lupa. Basahin nga natin yan, mga mahal na kapatid. 2 Corinthians chapter 2, verse 3. At 2 to 3. Ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men. So tayo ay isang buhay na salita, buhay na pangangaral, mga mahal na kapatid. Kaya kung paano tayo lumalakad dito sa ibabaw ng lupa, di ba? Ito yung nakikita ng mga tao. Pero kung gagawin natin yung salita ng Diyos, tayo ay magiging living epistle, mga mahal na kapatid, na nakikita at nababasa ng mga tao. In verse 3, for as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in table of stone, but in fleshly table of the heart. Amen. Diba? Sa Tagalog, basahin natin yan. Yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangangasiwaan namin. Hindi ng sulat ng tinta, kundi ng Espiritu. Amen. Ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Diba? Napakasarap niyan. Pwede ba tayong kumuha ng quotation ng prophet? So, pwedeng pakitype, Sister Ann. A momentary decision, consideration. Ay momentary consideration. At tayo magtatapos sa ilang talata na lang siguro. A momentary consideration. Okay. Salamat, Mardante. A momentary consideration. So, pasensya na kayo, di pa rin nawawala yung sipon at ubo na ito. At nakapag-share pa nga ako sa aking mga kapatid habang nasa biyahe kami. I-share ko pa sa kanila yung aking nararanasan. Kaya nga ako yung tumayo ngayon kasi si Kuya Ryan ay medyo maraming plema dito. So, pasensya na po kayo, mga kapatid. At iba yung na-share sa inyo. Yung ating
flu, yung ating virus pa, kumbaga. So, gayon pa man, ang lahat ng bagay ay ayon pa rin sa nais ng Diyos sa buhay natin. So, a momentary consideration of church history will prove how accurate this thought is. So, ito daw ay pinatunayan ng history, mga mahal na kapatid, kung gaano ka-accurate yung kaisipan, mga mahal na kapatid. So, in the Dark Ages, the word was almost entirely lost to the people. So, yung salita daw ng Diyos, mga mahal na kapatid, doon sa Dark Ages, ay yung salita ng Diyos ay tila baga malapit nang mawala. Wala na yung kahayagan ng salita ng Diyos. But God sent Luther with the word. So makikita natin na sa bawat panahon mayroong isinusugo ang Diyos para yung salita niya ay manatili, mga mahal na kapatid. Hindi mawala sa kalalagayan niya na ito ay mayroong kakayang tumawag at bumago ng mga tao. So the Lutherans spoke for God at that time, but they are organized. And again, the pure word was lost for organization tends toward dogma and creeds and not simple word. So hindi dapat pala dagdagan ng mga dogma at krido, kundi dapat simple word lang, mga mahal na kapatid. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, ganoon lang, mga mahal na kapatid. Amen. God is hiding in simplicity, sabi ng pangangaral ng prophet. So they could no longer speak for God. God sent Wesley. Dahil nawala na sila sa kaisipan at kakayagan ng Diyos. Nagsugo siya muli ng isang tao. Sinugo niya si Wesley. And he was the voice with the word in his days. Then the people who took his revelation from God became the living epistles, read and known for all men for their generation. Diba? When the Methodists failed, God raised up others, and so it has gone on through the years until this last day. There is again another people in the land who under their messenger will be the final voice to the final age. Amen. So sabi rito, when the Methodists failed, meron muling palilitawin ang Diyos. Kaya yan po, nawa makita natin, sikapin natin, huwag tayo mag-fail. Especially kung nasa ministry tayo, kung mag-fail tayo, papalitan tayo ng Diyos. Yan po yung totoo. Kaya kung ikaw ay magpapaluya-luya bilang backup, may papalitawin ng Diyos. Amen. Kaya kinakailangan natin pahalagahan yung ministeryo na ibinigay sa atin ng Panginoon. Dahilan hindi mahalaga sa Diyos kung sino yung gumagawa o kaya ang anumang bagay, ang mahalaga sa Kanya ay nagpapatuloy yung katunayan at katibayan ng Kanyang salita. Kung yung tao na yan na ginagamit niya dati, lumiko na, hahanap siya ng iba na Kanyang gagamitin, mga mahal na kapatid. Diba? Baka mali kasi yung pagtingin natin, mas mahalaga tayo kaysa sa ministry. Although, totoo naman po yun, mga mahal na kapatid. Pero kung magiging pabaya tayo sa ministry natin, diba? Pwede tayong palitan ng Diyos. Kaya niyang magpalitaw. Amen. Kaya niyang humubog ng mga bagong tao na handang sumunod sa Kanya. Baka kasi yung matigas naman kasi yung puso natin, although mayroon tayong gift, hindi naman tayo magagamit ng tama ng Diyos, kaya niyang gumawa ng imposibleng bagay. Diba? Kahit sintonado yung palitawin ng Diyos, basta tama yung kanyang puso. Amen. Magagamit yan ng Diyos. Isang pusong dalisa yung nais ng Diyos, mga mahal na kapatid. Kaya kung yung isang kapatid ayaw na makinig, hindi na siya pwede sa ministry. Diba? Kung wala na siya sa humility, kung siya ay nagmamataas na, ibababa na siya ng Diyos. Sabi ng mga salita ng Diyos. So yes, sir, the church is no longer the mouthpiece of God. Yun yung nakakalungkot kung hindi na yung mouthpiece ng Diyos. It is its own mouthpiece. So God is turning on her, the bride. He will confound her through the prophet and the bride. For the voice of God will be in her. Yes, it is. For it is says in the last chapter of Revelation, verse 17, the Spirit and the bride say, come. Sabi ng prophet, yung Espiritu at yung nobya, iisa na yung sinasalita. Diba? Kung ano yung sinasalita ng Diyos, ganun din yung nobya. Hindi taliwas sa salita ng Diyos, kundi nakaparalel, mga mahal na kapatid.
Yan po yung nais ng Diyos. Once more, the world will hear direct from God as at Pentecost. But of course, that word bride will be repudiated as in the first age. Ano ba yung repudiated? Yan po ay kalintulan ng salitang rejected. Di ba? So of course, that word bride will be rejected as in the first age. Kung yung salita na yan ay na-reject sa first age, sa panahon natin ngayon, ganun din yung nangyari doon. So hindi lahat po ay tatanggap. Next paragraph. Now he has cried out to this last age, you have the word. Amen. You have more Bibles than ever. Sabi ng prophet, mayroon kayong mas maraming Biblia sa panahon natin ngayon. Can you agree with me, mga mahal na kapatid? Mayroon pa nga kayong Bible sa inyong cellphone. At ang nakakalungkot, kung walang Bible sa inyong cellphone. Diba? Sinong walang Bible sa cellphone nyo? Sabi pa ng prophet, shame on you. Diba? Kakahiya. You have more Bible than ever. But you are not doing anything about the word except dividing and hacking into pieces. Taking what you want and leaving out what you don't want. Yan po kasi yung nangyayari ngayon. Kung ayaw mo ng ganito, hindi mo gagawin. Pero sinasabi ng Diyos, ano mang sinasabi ng kanyang salita, gawin natin. Sabi pa ng prophet, all amen to the word of God. Hallelujah. Sabi pa rito, you are not interested in living it. Hindi ka interesadong pamuhay yan. Yan ang nakakalungkot, but debating it. Gusto mo lang makipagdebate. So bakit ba nagkakaroon ng debate? Dahil sa mga kaisipan ng tao, mga so-called revelation. Di ba? Pero kung totoong revelation yan, hindi yan nangangailangan ng debate. You agree with me, mga mahal na kapatid? At kung inyong makikita yan, nangyayari po talaga yan, mga mahal na kapatid. Kaya nagkakaroon ng debate kasi hindi pareho ng kaisipan. Pero kung tama yung puso, kahit hindi pareho ng kaisipan, hindi magdidebate yan. Mag-uusap lang yan. Amen. So God is turning, saan tayo? Sabi rito, you are not interested in living it, but debating it lang. I would sooner you were cold or hot. If you were cold and rejected it, I could stand that. If you would get white hot to know it is truth and live it, I would praise you for that. But when you simply take my word and don't honor it, I in return must refuse to honor you. Diba? Kung hindi natin kikilalanin ng Diyos, hindi natin irerespeto ang salita ng Diyos, ganun din yung mangyayari sa atin. It will reflect kung ano yung pagtingin natin sa salita ng Diyos. Diba? Sapagkat yung salita ng Diyos ay ating kagaya ng salamin. Tinitingnan natin yung sarili natin, kino-compare natin. But when you, sabi pa rito, I will spew you out, for you nauseate me. Nakakasuka. Ang ganun. Now, anybody knows that it is lukewarm water that make you sick at my stomach. If you need an emetic, lukewarm water is about the best thing to drink. A lukewarm church has made God sick and he has declared he will spew it out. Remind us how he felt just before the flood, doesn't it? Diba? Parang ipinapaalala daw, mga mahal na kapatid, kung ano yung nangyari doon sa flood. Ano ba yung nangyari doon? Genesis chapter 6. Nakita ng Diyos na ang laman ng puso at isipan ng tao ay parang kasamaan na lamang, mga mahal na kapatid. Pero salamat pa rin, mga mahal na kapatid, dahilan sa mga uling mga araw na ito, mayroon pa rin itinalaga at pinili ang Diyos na mamumuhay ayon sa kanyang mga salita. Amen. Naalala ko naman yung sinasabi ko dati, patungkol sa mga kasuotan. Manuot yung mga kapatid natin, hindi masyadong maluwag, hindi rin masyadong fit. Minsan kasi, yung mga sister natin, napakapit na ng kanilang mga kasuotan. Minsan din naman, napakaluwag naman. Doon lang tayo sa tama, mga mahal na kapatid. Kasi meron na naman tayo nakikita, napakapit na naman. So, kinakailangan natin ipamuhay ang salita ng Diyos. Amen. Yan po yung sabi ng prophet, hindi masyadong mataas, nabot dito sa tuhod, pero may mga slack na tumataas din. Hindi lang pala yung palda. May mga slack na nandito na. So, we need to follow what the Word of God says. Amen. Kaya sabi dito sa Deuteronomy 29 verse 29,
yung mga secret things belong unto the Lord our God. But those things which are revealed, ano ba kasi yung kapahayagan? Ano ba kasi yung inihahayag ng Diyos? Bakit ba kasi inihahayag niya yan? Mga mahal na kapatid, inihahayag niya yan hindi para sa kanyang sarili lamang, kundi para sa atin, para tayo'y umayon at mamuhay ng naayon sa kapahayagan na kanyang ipinapahayag sa atin. Mamuhay tayo ng naayon sa kapahayagan. Pero kung hindi pa natin naaabot yung kapahayagan na nahayag sa atin, nais niyang ipahayag, so maintindihan naman natin. Pero tayo naman ay sama-samang nakikinig dito, pare-parehas naman tayo ng napapakinggan. Amen. Amen. Kaya nawa, mga mahal na kapatid, but those things which are revealed belong unto us and unto our children. I-apply natin sa kanila. That we may do all the words of this law. Ano ba yung law? Di ba? Sa Romans chapter 8, merong the law of the Spirit. Romans chapter 8, verse 1. Nalaktawan ko to. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. In verse 3, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh. Sa Tagalog, basahin natin. Sapagkat hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin. At dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. In verse 4, ito yung nais ng Diyos, mga mahal na kapatid, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the revelation of the Spirit. So napakalaga po ng kapahayagan. Sino mang lumalakad sa Espiritu, ay lumalakad ayon sa kapahayagan ng Diyos. Amen. So nawa, mga mahal na kapatid, makita natin ang ating mga sarili. Hindi sa ganang ating sarili, kundi sa pamamagitan ng Diyos na nangungusap at nagpapahayag sa atin, ay makalakad tayo sa pamamagitan ng kapahayagan ng kanyang Espiritu. So, simple lamang po ito, mga mahal na kapatid. Simpleng kapahayagan. Pero ang kapahayagan na yan ay hindi natin simple lang na nakukuha. Although libre po yan, nangangailangan yan ng pagpupuyat. Di ba? Hindi kasi mahayag sa atin yung isang beses lang mapakinggan natin. Kinakailangan pagka-uwi natin, basahin natin. Di ba? I-word test natin, sabi pa nga. Kaya meron po tayong mga assignment pagkatapos ng ating lesson sa bawat pagkakatipon. Kinakailangan nating aralin sa panahon na tayo umuwi na. Kasi baka yung mga lingkod ng Diyos, nagkakamali din. Di ba? So kinakailangan po natin i-word test. Kinakailangan nating i-compare spiritual to spiritual. Compare kung salita ba yan ng Diyos o hindi. Salita lamang ba yan ng tao? Huwag nating kunin, mga mahal na kapatid. So sa Deuteronomy 29:29, tayo po ay magsitayo sa oras na ito. The secret things belong unto the Lord our God, pero hindi po yan mananatiling sikreto. Yan po ay ipinapahayag ng Diyos dahilan mayroon po siyang layunin sa atin. But those things which are revealed belong unto us and unto our children forever, that we may do all the words of this law. Hindi na po ba natin? Meron po ba tayo tinanggap sa gabing ito? Salamat sa Panginoon. Kahit simpleng amen lang po. Kontento na po ako na mapakinggan yon na yung pinagpapagalan natin ay hindi po nagiging walang kabuluhan. So, ang lahat lamang po ng kapurihan ay may balik lamang po sa Panginoon. Hallelujah. Ating palakpakan ang ating Panginoon. Tandaan po natin, mga mahal na kapatid, tayo po ay mga buhay na salita na nababasa at nakikita ng mga tao. Amen. Sa oras na ito, marahil pwede tayong umawit, Mr. Chichi. Awit tayo ng isang awitin at hindi ko na po ibabalik sa ating kapatid, Brother Ryan. Meron po siyang abiso. Ano yung tinugtog ng Mr. Chichi? Meron na ba yun?
Siguro, next time na lang siguro. Paawit ko na lang sa Sunday. Ako naman yung MC. So ating awitin, mga mahal na kapatid, create in me a clean heart, O God. Tayo mananalangin. Katapos yan. Pinagpala po ba kayo, mga mahal na kapatid? So sinikap ko po na maging pagtuturo at pangangaral yung pagtuturo na ito. So kung magtatanong po kayo ng title, hanggang ngayon nag-iisip pa rin po ako. Kasi napakahirap po bigyan ng title kapag kayong sa bagay na ito ay medyo bago rin. Pero mayroon pong kinalaman. Nag-iisip po ako kanina, The Revelation and its Purpose. Yan po yung title natin sa gabing ito. Yung kapahayagan at yung kanyang purpose sa atin. Hallelujah. Amen. Create in me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Minsan pa, create in me, Lord. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit, Lord. And renew a right spirit within me. Cast me not away. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore, hallelujah, restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit. Once again, create in me. Nawaan natin yung awit na ito. Create in me. Likhaan mo kami, Panginoon, ng isang pusong malinis. Hallelujah. And renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right for the last time. Cast me not away. Yes, Lord. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. And renew a right spirit within me. Amen, Lord. Hallelujah. Po yung aming nais, Panginoon. Create in me a clean heart, Lord, and renew a right spirit within me. Likhaan mo kami ng bagong espiritu. I-renew mo, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat sa paglaon namin, sa bawat araw ng aming buhay, marami kaming na-encounter ng mga espiritu ng kaaway. At tinabaga minsan na napapapasok namin ito sa aming isipan, sa aming puso, Panginoon, nang di namin namamalayan.
dahilan sa kawalan namin ng kaunawaan sa iyong mga salita. Kulang sa kapahayagan, Panginoon, na tila baga dapat ang tumira sa aming mga puso ay ang Espiritu mo, Panginoon, na mabuti. Espiritu mo na malinis, Panginoon, na dadalhin kami sa pagsunod, na dadalhin kami sa kapakumbabaan, Panginoon. Pero minsan, mas na-entertain pa namin ang mga bagay na ito, na espiritu ng kaaway. Kaya nga, merong pinangusap din si Apostol Pablo. Kinakailangan namin na try every spirit, Panginoon. We need to try them kung ito ba ay ayon sa iyong espiritu. Ito ba ay nagre-reflect? Kung maraming espiritu ang kaaway, marami ka ring espiritu, Panginoon, na hindi siya nangangahulugan na ikaw ay marami, kundi nandoon yung attributes mo, Panginoon, na ito ay nahayag at pinapapasok namin sa pamamagitan din naman ng mga mabuting bagay sa aming buhay. O Lord, hallelujah. Kinakailangan naming maging biyasa sa iyong mga salita sa muling mga araw na ito. Hindi lamang sila, Panginoon, kundi lahat kami sa gabing ito, Panginoon. Punuin mo ng iyong mga salita. Punuin mo ng iyong wisdom, ng iyong knowledge, ng iyong understanding, at ng kapahayagan sa uling mga araw na ito, Lord. Hallelujah. Tulungan mo po ang bawat isa amin na maipumuhay po namin ang mga kapahayagan na yung binubuksan sa bawat isa amin. Dahilan hindi po ito magiging pakapahayagan sa amin kung hindi po ito magkakaroon ng kahayagan sa buhay ng bawat isa amin. Kung hindi po ito makikita sa aming buhay, Panginoon, hindi po ito kapahayagan sa amin. Kung hindi ito ay magiging knowledge lamang, Panginoon. Kaya tulungan mo ang bawat isa amin, Panginoon. Hallelujah, na may pamuhay namin. Hallelujah, ang revealed word sa uling mga araw nito. Sabi pa nga ng iyong lingkod na sa Apostol Pablo, we are a living epistle, known and read by all men. Hallelujah. Nawa makita kami at mahayag kami, mabasa kami, na kami ang iyong salita na lumalakad sa ibabaw ng lupa. Oh, hallelujah, tulungan mo na hawa ang bawat isa amin. Hallelujah. At kapag ka nakikita kami, na kami ay iyong salita, ang nakikita ay ikaw, hindi ang aming sarili, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Help us to humble ourselves. Help us to live in simplicity of your words, Panginoon. Sapagkat yan po ang aming nais. Hindi po namin kinakailangan ng mga malalalim pang mga bagay kung hindi naman po namin may pamumuhay ang iyong mga salita. Kaya Lord, tulungan mo kami na sa kasimplihan ng iyong salita, makapamumuhay kami. Hallelujah, at makakalakad kami ng naayon at nagbibigay ng kapurihan sa iyo. O purihin ka, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa amin. Patuloy ka na mangusap. Patuloy ka na magpahayag sa bawat isa amin. Gamitin mo ang iyong mga lingkod. Marami kang tinatayo sa dakong ito, Panginoon. At nangangahulugan din naman, Panginoon, sa aming mga buhay na marami kaming napapakinggan na mga bago. Iba-ibang mga pangungusap. Iba-ibang mga pangangaral, pagtuturo, Panginoon. Kinukompleto mo kami, Panginoon. Hallelujah. You feel all things, Panginoon. Sinugo mo ang iyong mga lingkod. Hallelujah. Kaya sa gabing ito, Panginoon, salamat po sa iyong pagtuturo. Salamat po sa iyong pangungusap. Salamat po sa lahat ng mga lingkod mo na iyong ginagamit sa bawat isa amin. O Lord, kung meron pa man kaming hahanapin namin ang iyong mukha. Hallelujah. Na nakangiti sa bawat isa amin, Panginoon. Hallelujah. O Lord, marahil nalalapit na, nasabihin mo sa amin, hallelujah, well done. Hallelujah, may aking lubos na kinalulugdan na anak. Hallelujah, pumasok ka sa kapahingahan. O Lord, yan po ang aming nais, yan po ang aming nasa, sapagkat ang panahon namin kinabubuhayan ay palapit na ng palapit sa iyong muling pagparito, Panginoon. Kaya patuloy mo kaming ihanda, hallelujah. Patuloy mo kaming turuan, patuloy mo kaming pangaralan, patuloy mo kaming sawayin. Patuloy mo kaming i-rebuke sa mga pamumuhay naming mga mali at hindi naayon sa iyong kalooban, sa iyong salita, Panginoon. Tulungan mo pa ang bawat isa amin. Yan po ang aming nais sa gabing ito. Ikaw ang kumilos, ikaw ang gumawa, Panginoon. Nasa iyo ang taawa, nasa iyo pa rin ang gawa, Panginoon. At ikaw ang gagawa sa buhay ng bawat isa amin. Kaya wala po kaming dapat na ipagmapuri sa aming mga sarili. Sapagkat hindi namin ito gawa, ito ay gawa mo sa buhay ng bawat isa amin. At ito ay pasasaganain mo sa mauling mga araw na ito. Patuloy mo kaming pupunuin at mag-i-enjoy sa iyong mga salita, Panginoon. At nawa, Panginoon,
mangyari ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa amin. Kaya sa gabing ito, Lord, tulungan mo ang bawat isa, abutin mo po ang bawat isa, at maging man po yung mga nasa live streaming, Lord, na nakaantabay, Panginoon, pagpalain mo sila. At sa makakapakinig nito, kapag ka ito ay na-upload na, Panginoon, pagpalain mo sila, Panginoon. Ikaw nawa ang may taas, ikaw ang mapurihan. Ingatan mo ang aking mga kapatid, ang bawat isa amin sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan. At nawa, baunin namin, Panginoon, hallelujah, ang pangungusap ng iyong Espiritu sa aming mga puso. Tulungan mo kami na maging biyasa kung anong iyong pangungusap, Panginoon. At magiging basa lamang kami kung ano ang iyong sinasabi kapag ka ang iyong salita ay palagi naming binabasa at binubulay-bulay. Kagaya ng pangangaral nung nakaraan sa Joshua chapter 1 verse 8, Thou shall meditate therein day and night. Kinakailangan naming basahin ito, pag-aralan nito, Panginoon, at ipamuhay ito habang kami nandito sa ibabaw ng lupa. O Lord, napakasarap, sabi pa nga ng yung lingkod sa Apostolo Juan, wala na ang dakilang kagalakan sa kanyang puso na makita ang iyong mga anak na lumalakad ayon sa katuwiran at katotohanan ng iyong mga salita. Lord, mangyari po nawa ito. Hallelujah. Magpalakasan po ang bawat isa sa amin at patuloy kami na mamuhay sa kasiyahan, kapayapaan, kagalakan ng iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon, ikaw ang may taas sa aming kalagitnaan. Binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan mo, aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say, Amen? Hallelujah! Hallelujah! Ating palakpakan, ating Panginoon. Hallelujah!